objective na katanggap-tanggap sa ating utak na katangian ng isang Diyos. Okay? Nakatangian ng isang Diyos na kung saan ay mag-a-agree tayong lahat. Ang Diyos, hindi po siya nagkakamali. Malabo na ang Diyos ay magkamali. Ang Diyos ay hindi po natin makikitaan ng anumang kahinaan o depekto. Okay? Ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng kahinaan. Ang Diyos ay hindi pwedeng makalimot. Ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali. Ngayon, kung ito ay susundan ko ng mga talata mula sa Quran, magiging secular argument na lang ako sapagkat ito ngay sinabi na lang ng Quran. Ngayon, doon sa latag ko, doon sa aking ibinigay na katangian ng Diyos, dapat una, ang Diyos hindi nagkakamali. Pangalawa, ang Diyos dapat hindi po nakakalimot. Pangatlo, ang Diyos ay dapat walang kahinaan. Ngayon, dyan po tayo dapat i-examine. No? I-examine natin dyan ngayon yung Diyos na meron tayo. Again, kung ako po'y maglalatag ng mga talata mula sa Quran, itatanggi ito ni antagonist at tatakbo kami ngayon sa usaping kung ang Quran ba ay mapagkakatiwalaan. Kaya hindi po ako marapat gumamit ng mga talata na nagpapakita ng mga katangian ni Allah na si Allah ay ganito, si Allah ay ganyan. Kailangan ipasok natin ngayon ang Diyos na kinikilala natin doon sa mga katangian na yon. Siguro naman si antagonist, mag-a-agree siya sa akin na ang Diyos hindi nagkakamali. Sigurado naman ako doon. Sapagkat kung sinabi niyang ang Diyos ay nagkakamali, nako, malaking problema yan. Sapagkat ang Diyos ni antagonist nagkakamali pala. Siguro naman mag-a-agree si antagonist na ang Diyos hindi nakakalimot. Kasi kung si antagonist ay magdi-disagree dyan at sasabihin niyang ang Diyos ay nakakalimot, nako, problema na naman ng Diyos yan ni antagonist. Ang Diyos ay walang kahinaan. Mag-a-agree naman dyan si antagonist. Ngunit kung siya ay magdi-disagree dyan sa sinabi natin na ang Diyos ay walang kahinaan, nako, malaking problema na naman sa Diyos ni antagonist. Okay? So sana naintindihan nyo kung bakit hindi ako gagamit ng talata. Ang kailangan ngayon ni antagonist, naglatag lang ako ng batayan, naglatag ako ng batayan kung paano natin makikilala ang tunay na Diyos. So, ngayon, gibain ni antagonist. Magpakita siya ng kahinaan ni Allah, magpakita siya ng pagkalimot ni Allah, kung si Allah ay nakakalimot, magpakita siya. Magpakita rin siya ng pagkakamali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mamaya sa presentation ni antagonist, i-examine ko yung Diyos niya patungkol doon sa mga batayang aking sinabi. Okay? So siguro naman, hindi kami magkakakontrahan ni antagonist sa aking inilagay na latag. Okay? So kaya tingnan nyo ito yung level na matagal na tinakbuhan ni antagonist sa akin. Sapagkat hindi niya ako mapapaikot sa kanyang mga argumento. Ang inaasahan ni antagonist ngayon sa debate na ito, ang inaasahan ni antagonist, maglalatag ako ng mga talata. Okay? Sapagkat kung maglalatag ako ng mga talata sa Quran, again, magiging secular argument yon sapagkat sinabi lang yan ng Quran. Okay? Sinabi lang yan ng Quran, hindi namin pinaniniwalaan ng Quran. Ang mangyayari sa aming debate ngayon ay magiging reliability ng Quran, which is yun sana yung topic namin kanina para make sense ang mga talatang gagamitin namin. Sapagkat bawat talatang aming gagamitin ngayon, hindi po magme-make sense kasi hindi naman namin pinaniniwalaan. Hindi pinaniniwalaan ni Anta ang Quran, hindi ko rin pinaniniwalaan ang Biblia. Kaya lang tinakbuhan niya. Tinakbuhan niya yung talatang yun. Kaya ngayon, ipasok na lang natin yung Diyos natin sa kriteriyon na aking ibinigay. Una, again, bago matapos ang oras, una, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Dapat mahanapan ni antagonist ng kamalian ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat mahanapan ko rin ng kamalian ang Diyos na kinikilala ni antagonist. Pangalawa, ang Diyos hindi dapat nakakalimot. Okay? Hindi dapat nakakalimot. So hanapan ni antagonist mamaya na yung Diyos na kinikilala ko ay nakalimot. Sapagkat mamaya, hahanapan ko rin na ang Diyos ni antagonist nakalimot. Pangatlo, ang Diyos ni antagonist dapat ay hindi nagkakamali, no? Or doon sa tatlong aking binanggit,
yun yung magiging acid test namin para patunayan yung pagiging tunay ng Diyos. Yun lamang, Mr. Moderator. Okay na po yung time mo, bro. Wait na po natin. Thank you. Ayan, dako naman tayo sa panig ng sa bahagi ng cross examination. 5 minuto, bro. Bro timer. Ayan. Bro, antanda ka na magtanong? Yes. Ayun, 5 minutes. Pagka nagtanong na po si bro antagonist, start the time na. Unang tanong, confirmation. Pinatunayan mo ba na ang totoong Diyos ay ang Diyos ng mga Muslim? Yes or no? Sa unang latag ko, nagbigay lamang ako, no? Nagbigay lamang ako Objection, moderator. Stop Objection agad. time. Ano pong nalabag na rules, bro antagonist? The question is categorical. It must be answered categorically. My God. Ayun, bro, right of zone na. Maliwanag na po yun. Hindi ko na po kayo ipapaka-counter objection. Bro, right of zone na. Sagutin muna po natin ng yes or no. Kasi categorical po yun. Nasa rules po yun. Bago magpaliwanag. So, bro antagonist, ulitin niyo pong tanong. Yung categorical. Okay. Stop time muna po, ano? Ulitin niyo po yung tanong, bro antagonist. At pagka sumasagot na sa right of zone na, continue the time. Sige, ulit. Ang pinatutunayan mo ba dito, ang totoong Diyos ay ang Islamic God? Yes or no? No, sa unang tindig ko, sapagkat naglatag lamang ako ng criteria para malaman kung sino ang tunay na Diyos. Sapagkat kung ako'y maglalatag ng mga talata sa Quran para patunayang si Allah ay tunay na Diyos, hindi mo rin paniniwalaan. Okay, yung tanong mo ay tanong ng mga taong hindi nakikinig sa latag. Alam mong hindi ko nilatag na pagpapatunay, magtatanong ka kung pinatutunayan ko ba o hindi. Moderator, I think I need to make a motion. Teka lang bro. Timer, timer. Yung, may ano ka ba dyan bro? Yung segundo na timer. I have to make a motion. Ano yun bro? Pakakinggan ako. Oo bro. Ano yung objection mo? Hindi objection, this is a motion. It's your discretion if i-hear mo yung motion ko, but first question ko pa lang kasi ang debate namin puro kami speaker papatunayan niya na totoo ang Diyos ng Islam, papatunayan ko rin. First question po, pinatunayan mo ba for confirmation na ang totoong Diyos ay Diyos ng Islam? Sabi niya, no. Therefore, I move to cancel this debate. Wala palang pinatunayan tong sunna na to. Under motion, Mr. Sige. Sige, right of suna, ano yun? Una, hindi pa tapos yung debate. Masasabi mo na hindi ko napatunayan pagtapos ng debate kasi conclusion na yung ginagawa mo. Okay? So, hindi rin ako pwede, again, nilinaw ko kanina, Mr. Moderator, hindi ako pwedeng gumamit ng talata mula sa Quran dahil hindi niya naman pinaniniwalaan ang Quran. Useless, lahat ng talatang gagamitin ko sa Quran bilang pagpapatunay na si Allah ay Diyos, useless sapagkat hindi niya pinaniniwalaan. Kaya ang ginawa ko sa aking presentation, nagbigay ako ng mga criteria ng tunay na Diyos. Okay? At sumasang-ayon naman siya doon. Okay? Sumasang-ayon siya sa mga katangiang binanggit ko. Ngayon, yun yung magiging batayan namin o magiging criteria namin para ipasok yung pagiging tunay na Diyos. Moderator, sige, teka lang. If I may 1 minute, if I ask 1 minute. Bro, may ano na tayo bro, may rules na tayo eh. Tigi isang objection lang dapat kayong dalawa. Hindi Kaya yun tahimik muna tayo, no? Hindi yun objection. Hindi bro, hindi bilang yan. Teka lang, manahimik muna kayo, mag-warning ako. Mag-warning ako bro, promise bro. Teka lang bro, manahimik ka muna kasi bro. Ako yung moderator kasi. Ayun. Bro timer, pakiayos mo na po yung time. 4 minutes and 38 seconds. Ayan. Maliwanag sa rule sa mga bro. Hindi ako naging biased dito. Kahit motion, parehas pa rin yan ng objection eh. Tagi-isang objection lang bawat kabilang panig. Kaya, ayun, ito na yung hatol. Bro Anta, kasi naglagay kayo dito ng moderator, naglagay tayo ng timer, naglagay tayo ng kaayusan, hindi pa pwede na i-cancel natin itong debate dahil sa ganun na pagsagot na light of zona. Nasa ano mo na yan bro, sa presentation mo na yan, paano mo siya? Okay, submitted. Paano mo yun
Okay, teka lang, manahimik Submitted. na Next muna kasi. question. Sorry. Bro Anta, warning ka isa. Kakasabihin lang natin kanina na pagkasunduan natin na kapag ka ako nagsasalita, mag-mute kayo. O pasuyin naman, galangin nyo yun para magkaroon tayo ng kaayusan. Warning kang isa. Bro, 4 minutes and 38 seconds ang natirang pagtatanong ni Bro Anta. Apo. I-ayos pa natin yung timer. Light of Sona, Bro Antagonist, maliwanag yun ha. Pagka nagsalita na ako, ay manahimik kayo para magkaroon tayo ng kaayusan. Kasi pagbibigyan naman kayo ng tag-iisang objection eh. Ayan, so kung maayos na yung time natin, so Bro Antagonist, continue the question. Okay, respect the ruling of the moderator. Next question. Since naglatag ka lang ng para sa'yo criteria, sabi mo, sa first presentation ko hindi ako naglatag, etc. So therefore, wala kang napatunayan sa first presentation mo, yes or no? No, may napatunayan ako, Mr. Moderator. Hindi pa tapos ang debate. Okay? Ang akin inilatag ko pa lang kung papaano patutunayan ang tunay na Diyos. Ngayon, isasalang natin ang Diyos mo at ang Diyos ko doon sa batayang ibinigay ko. Ngayon, kung ang Diyos na kinikilala mo ay Next question. Stop time muna. Stop time muna tayo, no? Kasi ako, mga bro, meron din akong timer dito. Siguro pakilagyan na lang din siguro ako para makita. Pakilakyan nga ako, host, para makita. Pakilakyan po ako, host. Ayan. May time, teka lang, pakilakyan kami dalawa ni Bro Jeff para makita ng dalawang debater natin. Yung segundo ng pagsagot, at ayan. Pagka nagsabi ako ng next question na kaagad mga bro ha, para magkaroon tayo ng kaayusan. Tapos, stop na kaagad sa pagsagot. Ano? Sige Bro Anta, continue. Okay, next third question. Sa first presentation mo, ano yung nilatag mo? Ebidensya na totoo yung Diyos mo o criteria? Yes, pili. Criteria, Mr. Moderator, okay? Sapagkat wala naman tayong rules kung kailan at kung papaano ang pamamaraan ko para patunayan na si Allah ay tunay na Diyos. Huwag mo akong turuan kung papaano ko patunayan. Patunayan mong ang Diyos mo totoo. Huwag mo akong pakialaman kung papaano ko i-deliver ang aking presentation. Next question. Since sinabi mong criteria yung nilatag mo at hindi ebidensya, sa first presentation mo, wala kang napatunayan, criteria lang at hindi ebidensya na may Diyos, na totoo ang Diyos ng Islam, yes or no? Napatunayan ko, yes. Napatunayan kong ang Diyos ng mga Muslim ay totoo. Sapagkat kung ipapasok mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kriteryang yun, pasado siya. Pero yung Diyos mo, bagsak sa lahat ng kriteryang yun. Thank you. Anong ebidensya mo sa first presentation mo na existido ang Diyos ng mga Islam? Ang ebidensya ko yung pagkabuhay mo ngayon, kaharap mo sila itong sunnah, humihinga ka ngayon, therefore, existido si Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay sa'yo ng buhay. Okay. What quantum of evidence did you use pertaining to my existence, relating to the existence of God? Stop time muna, stop time bro. Stop time. Ano yung nalabag na rules, Bro Light of Suna? Hindi namin topic yung existence. Ang topic namin, tunay. Ibig sabihin, sa topic namin na tunay, existido na. Kailangan lang patunayan. Hindi ko alam kung yun. Counter objection. Moderator. Sige bro. Existence and tunay is synonymous to each other. Tunay, existido. Therefore, I'm asking him the existence of his God, the evidence of the existence of his God. Therefore, kung hindi existido yung Diyos niya, hindi tunay. Synonymous yan eh. Sige, ito na. Hatol na yung moderator. Ito yung hatol ng moderator, no? Bro Light of Suna, napansin ko rin sa tanong ni Bro Antagonist na ikinapit niya ang tanong doon sa tunay. Kasi ang kanyang criteria
kapag hindi nag-exist ang Diyos ng Islam, ay walang magiging tunay doon. So, para sa akin, bahala kayo kung anong hatol niyo, yun ay pasok sa topic. Kaya bro Light of Suna, ang tanong ko po sa inyo, sasagutin niyo ba ang tanong ni bro Antagonist? Meron bang pagpipilian doon sa pag-direct na sagot, Mr. Moderator, batay sa rules? Wala pong magpipilian doon. Kumbaga, sasagutin niyo po ano po yung ebidensya ninyo na nag-exist ang Diyos ninyo, tunay ang Diyos ninyo. Nagbigay na ako ng ebidensya, Mr. Moderator. Sige, ang tanong ko bro, sasagutin mo yung tanong niya o hindi? Actually, yes, sasagutin ko at nasagot ko na kanina. Naghahanap Sige bro. Sige bro. Excuse me, moderator, hindi yan yung tanong ko. Sige bro, para pagkaroon tayo ng kaliwanagan, bro Anta, ulitin mo yung tanong mo, bro Antagonist, tapos sagutin mo, bro Light of Suna. Stop time muna, no? Pagka sumasagot na si bro Light of Suna, doon na i-continue yung time. Sige, ulitin ang tanong. Ang tanong ko sa kanya kanina, before the recent question, ano yung ebidensya ng iprinisinta niya sa first presentation niya? Kahit wala, ang sagot niya, ang existence ko daw, na nabubuhay ako, yan daw yung ebidensya na totoo yung Diyos niya. Ito na yung tanong ko. What quantum of evidence did you use for saying na the evidence of the existence of your God is the existence of antagonist? What quantum of evidence? Okay na? Kanina pa okay. Okay. Sinagot ko na yan, Mr. Moderator, no? Kasi inulit niya lang yung tanong eh. Uulitin ko lang din yung sagot. Objection, moderator. Stop time. Ano yung nalabag na rules, bro Antagonist? Sabi niya, sinagot niya daw. That's the first question na sinabi ko, what quantum of evidence? My first question, ano yung ebidensya? Number 2, anong quantum of evidence did you use for saying na the evidence of the existence of the Islamic God is the existence of antagonist, na humihinga si antagonist? Anong quantum of evidence na ginagamit mo dyan? Ito yung counter mo, bro Light of Suna. Oo. Kasi ang ginagawa niya, Mr. Moderator, inilalagay niya ako doon sa kanyang criteria sa pagpapatunay. Okay? Kami, ang tanging authority namin ng pagpapatunay na totoo si Allah subhanahu wa ta'ala is yung Quran. Kaya nga yung hamon ko sa kanya kanina, reliability. Ito na yan, hahatol na po yung moderator, no? Ito yung hatol ko. Sa nakikita ko naman, bro Antagonist, yung tanong mo, hindi kasi pa categorical. Kaya kahit ano pang sagutin dyan ni Light of Suna, sasang-ayon man sa gusto mo hindi, tanggapin mo na lang yun. So ang payo ko, bro Light of Suna, baguhin mo yung tanong mo, gawin mong categorical para maobliga siyang sumagot. Sige. Pero pwede bang ipagpatuloy ko yung sagot ko, Mr. Moderator, kasi nakat yung sagot ko kanina eh. Biglang... Hindi na bro, next question na. Sige, continue the time. Tanong na. I respect the ruling of the moderator. Next question. Ang sabi mo kanina, ang ebidensya mo na existido yung Islamic God is ang existence sa antagonist na humihinga ako. Honest question, inilatag mo ba yan sa first presentation mo na ang ebidensya na existido ang Islamic God ay paghinga ni antagonist? Inilatag mo ba yan sa first presentation? Yes or no? No. Kung nakikinig ka sa presentation ko, hindi ko naman yan linatag. Kaya lang, sinagot ko yan kasi tinanong mo ako. Bakit ko yan sinagot? Tinanong mo ako. Kaya sinagot ko. Kung nakikinig ka sa latag ko kanina, edi hindi mo sana itatanong yan kung nilatag ko. The fact na itinanong mo yan sa akin, patunay na hindi ka nakikinig sa presentation ko. Next question. Ang tanong ko ba kanina, the whole debate or sa first presentation lang? Ano yung ebidensya mo sa first presentation? Sa whole debate or sa first presentation? Pili. Sa first presentation, at ang tanong mo sa pagkakaalala ko, ano ang patunay mo na nag-e-exist si Allah? Hindi mo tinanong sa akin kung ano ang patunay mo sa first presentation mo. Patunay yan, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig sa presentation ko, kaya na itatanong mo sa akin ng mga bagay na yan. Dahil kung nakikinig ka, hindi mo yan na itatanong ngayon. Next question. Aware ka ba sa ruling, sa rule na magtanong lang?
sa first cross-examination, magtanong lang kung ano yung nilatag. Kaya tinanong kita sa first presentation mo at ang sagot mo, ang ebidensya mo ay humihinga si antagonist. Alin yung maling sagot mo? May ebidensya ka o criteria lang yung linatag mo? None of the above, Mr. Moderator. Sapagkat ngayon, nagtatanong siya na aware ba ako sa rules na dapat sa first presentation lang, sinabi sa first presentation, doon magtatanong. Yes, aware ako. Ikaw ang hindi aware. Sapagkat ang pinagtatanong mo yung quantum at kung ano-ano pa, wala naman yan sa first presentation ko. Ikaw ang hindi aware, antagonist. Okay, next question. Teka lang, stop time muna, bro. Bro, antagonist, last question mo na yan kasi 6 seconds na lang yan. Last question. Sige, antagonist. Moderator, last question pero 6 seconds na lang. So, Okay lang bro. Last niya. question. Oo. May 20 seconds pa rin siyang sumagot. Sige, bro, antagonist, last question. ang sagot mo, ang tanong ko kanina, ano bang presentation mo sa first, ano bang inilatag mo sa first presentation mo? Criteria o ebidensya? Sabi mo, none of the above. So, tama ba yung narinig ko na wala kang nilatag sa first presentation mo, hindi criteria at hindi ebidensya? Sabi mo, no, none of the above eh. Yes or no? No, sapagkat ang tanong niya, alin sa mali ang ginawa ko. Okay? So, may pagpipilian ako na mali. Kaya mali yung pagtatanong mo, Anta. Oo. Sila itupson ng kausap mo, hindi lulusot yung mga salita ang ganyan. Okay, time na. Sige. So, yun na po yung ating cross-examination ni Bro Anta laban po kayo Light of Suna. Ngayon po ay dako naman po tayo sa presentation. Teka. Presentation ni Bro Antagonist, Meron siyang 5 minuto. Bro, Kuya Jeff, ready na ba yung timer natin? 5 minuto na presentation. Teka lang bro, ayusin muna. Yan, 5 minuto bro. Ayun, pagka nag-start ng magsalita si Bro Antagonist, start time na. Okay, good morning everyone, no? Dapat sana tapos na tong debate kasi nag-motion ako pero nirespeto natin yung ruling ng moderator. Kasi nga first question ko pa lang, ano yung ebidensyang nilatag mo sa first presentation mo sa pagpapatunay na existido yung Islamic God mo? Because by the way, ang topic namin, 2 speaker kami. Papatunayan ni Son na yung Islamic God niya at papatunayan ko yung Christian God ko na totoo. Saan yan sa dalawa yung totoo? Ngayon, saan ka magkakakita ng debatista na nagpapatunay ng existence ng Diyos niya? Sa first presentation, inamin niya wala pala siyang linatag na ebidensya. In other words, bankrupt na siya sa first presentation niya. And recorded, inamin niya, no. Ang linatag niya lang, criteria. Who are you to lay down criteria? Hindi ako mag-base sa criteria mo. Ngayon, wala kang napatunayan sa first presentation mo. Tapos, after debate, sasabihin mo, panalo ka. Diba? Ngayon, saan ka magkakakita ng debate na dapat nga sa first presentation, maglatag na siya ng opening spell niya, mga ebidensya niya na existido. Ang sinabi lang niya, hindi ako maglalatag ng Bible kasi na ganito ganyan, maglalatag na lang ako ng criteria. Ang tanong sa first presentation mo, napatunayan mo ba yung Diyos mo? Wala. Kung intelligent listener lang at may record ng score, wala kang score sa first presentation kasi inamin mo wala kang nilatag. In other words, therefore, sa first presentation mo, bankrupt ka, wala kang napatunayan. Inamin mo. Ngayon, sa 3 minutes ko, papatunayan ko na existido yung Diyos ko. Ang gagamitin ko is the quantum of evidence na circumstantial evidence because there is no direct evidence on the existence of my God, but circumstantial evidence is admissible. It is a proof that implies the truth of a piece of information but does not directly demonstrate. It relies on drawing reasonable inferences from the evidence to support the claim. No?
So, circumstantial lang kasi even so na hindi siya makapagpresenta ng direct evidence eh. Ngayon, ano bang circumstantial evidence? Na totoo ang Christian God. The reliability of the people of the New Testament. Ngayon, bakit ba circumstantial yan? Kasi nga, ang mga person sa New Testament, mga apostoles at Jesus Christ, totoong nag-exist, and these people are witness to the miracles of God. For example, ang existence ni John the Baptist, nung binautismuhan niya si Kristo, there was a voice. There was a voice from up above. Di ba? So, the existence of John the Baptist, though it is not a direct evidence, it is a circumstantial evidence. It is a circumstantial evidence na magsasabi na totoo pala yung Diyos ng Christian God. Circumstantial evidence yan, admissible nga yan sa korte. Ngayon, sabi niya kanina, ay hindi naman natin papatunayan kung truth na existence ba. Ay, isang malaking kaingutan. Kasi nga, existence and truth is synonymous. Kaya nga papatunayan natin ngayon ang existence ng God. Ngayon, wala kang napatunayan eh. Wala kang napatunayan sa first latag mo. Puro lang criteria. Ngayon, kung hindi naman ako magsusubscribe sa criteria yung prinisinta mo kanina, ang akin ebidensya eh. Circumstantial evidence ang prinisinta ko. The existence of the apostles, the existence of Jesus Christ is enough to prove that the Christian God exists. Is enough to prove that the Christian God exists, because history and New Testament corroborates with each other, and that is something circumstantial. That is something circumstantial. Malinaw yung ebidensyang nilatag ko circumstantial evidence. Kanina ang nilatag ni Suna, criteria. Okay, yun na po ang presentation ni Bro Antagonist. So, Light of Suna, handa ka na bang magtanong, Bro Light of Suna? Yes, nakahanda na at Timer. nakahanda na yung mga Timer, paki-ready nga po yung time natin, timer. 5 minutes po, 5 minutes. Pakilakihan nga po ako para makita po yung oras ng pagsagot.